Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICPAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assisting entitled counsel from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Nakita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ICPAO na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. -OVP. Let it be so marked. Thank you, Your Honors. Nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung nami-mention kahapon and today. And that is COA Circular 92-985. Yun po ba ay familiar sa inyo? can you repeat? I can give you a copy. Your Honor, I am giving the witness a copy of a document entitled Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. For the reference of the court, this was marked as Exhibit D-1-155. Naalala po ba ninyo yung document na yan or familiar po ba kayo sa document na yan? Witnesses perusing the document, Your Honors. Noted. If assisting counsel would like to also from the prosecution. Witness will please answer. Are you, Are you familiar familiar? with that document? I am not familiar po with that document. Okay. That's okay. Meron lang po ditong whereas clauses. I won't ask you about the entire document anyway. Meron lang po ditong whereas clauses on the first page. Can you see that, Mr. Witness? Whereas clauses. I would just want you to read the fourth whereas clause. Ito pa.
Ma'am, you want to come here so you'd have a better view? Just the fourth whereas clause. Can you please read that out loud for the record? Attorney Capunan, it's also flashed on the screen. Para mahirap. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. Can you please read the next whereas as well? Thank you. Whereas, as now being required, the submission of receipts, bills, or commercial invoices in support of disbursements from this fund or rental or of safe houses, purchase of meals or supplies, and other expenses might create a leak of information that may threaten the confidentiality of the intelligence operations, endanger the lives and the safety of the agents and employees of the government agencies, and result to a failure of the mission. And just the next two whereas clauses na lang po para hindi na po tayo humaba. Whereas in many instances, it is impractical and sometimes impossible to obtain such receipts, bills, or commercial invoices during intelligence operations. Whereas by its very nature, the use of confidential and/or intelligence and/or confidential funds requires an approach allowing more flexibility in intelligence operations. Thank you, Mr. Witness. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their fourth quarter confidential funds 2022. Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. Based on this token po, yes po. Yes po. And kung mapapansin niyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the Joint Circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing Joint Circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Ayon po sa 6.2.2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan yung checklist and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi muna tatanggapin. Tama po ba? Yes po. Based on this provision po. Opo. And in this case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OVP? As stamp po nung ICFAO, yes po. Okay. Thank you, Mr. Witness. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa patuloy pa rin na impeachment trial no laban kay VP Sara Duterte at kung hindi ako nagkakamali pang 12 na araw na ngayon no dito sa trial at dito nga mga kababayan no ay humarap nga itong taga-COA no itong COA auditor na si Roderick Wamil na kahapon ay sinasabi niya na tanging si VP Sara lang daw po yung may confidential funds simula nung nag-assume siya sa office noong September 2014 pero kanina doon sa pagbusisi ni Attorney Michael Poa ay nabuking mga kababayan na hindi lang naman pala si VP Sara ang may confidential funds at pinakita yung isang dokumento pa ni Attorney Poa doon sa kay Roderick Wamil mga kababayan no na si dating Vice President Gigi Marbinay ay meron din pong confidential funds noong December 22, 2014 no pero sinabi dito ni Roderick Wamil itong taga COA na witness ng prosecution na since nag-assume daw siya dito sa
sa COA noong September 2014. Pero noong December 22, 2014 ay meron nga pong confidential funds itong si dating Vice President Jijomar Binay, mga kababayan. At dito ay nabuking tuloy siya dito sa kanyang sinungaling, mga kababayan. No? Dahil yun nga, pinalandakan niya na nag-assume siya sa opisina niya noong September of 2014. No? At si VP Sara lang daw yung may mga ganitong klaseng confidential funds na na-audit niya, mga ganon. Pero nung December nga, 2022, 2014, meron din pala si Binay, mga kabayan. Kaya sabi niya, liquidated ba daw tong confidential funds ni dating Vice President Binay. At para sa akin ay pumalpak tuloy yung kanyang witness dito laban kay VP Sara, mga kababayan. No? At malinaw naman talaga na grabe yung mga pinick up na mga media, na mga mainstream media na talagang na-highlight nila, mga kababayan. No? Itong confidential funds si VP Sara pa magmukhang talagang dagnakaw si VP Sara, mga kababayan. So ito po yung aking napansin kasi nung pagpasok pa lang nila yung mga box na dala nila, mga kababayan, ang laki ng mga nakalagay doon, no, na confidential funds. Talagang iniharap talaga nila doon sa harapan, no, yung boxes na yon, yung confidential funds na nakalagay, no, para tutok na tutok dito sa mga cameraman, na mga mainstream media, para talagang focus na focus, no, at may huminto pa daw po doon, mga kababayan. Kaya malinaw yung mga propaganda nila talaga na talagang parang masiraan lang itong si VP Sara Duterte, mga kababayan. No. Pero in fairness talaga, ang galing dito ni Attorney Michael Pua dahil may mga resibo po siyang ipinakita. Kagaya nga po dito sa liquidation report ng OVP sa confidential funds noong 2022, no, at kung hindi daw po ito tanggapin ng COA ay ibig sabihin ay may kulang or mali, mga kababayan. Pero tinatakan ng COA, meaning nakapag-comply po yung OVP dito, mga kababayan. No? Pero iwan ko lang, ito mga mainstream media kasi ay puro negative yung kanilang mga kinukuhang balita, no? Yung kanilang inaabangan dito sa impeachment trial. Kung meron ditong talagang masamang word, no? Kahit isang salita lang yan na talagang magmukhang masamang tao si VP Sara, na magmukhang kawatan, ay talagang pinipick up nila yan, mga kababayan. Pero dito sa pagka-booking na sinungaling itong witness nila, itong state auditor na si Wamil, na nabuking ni Attorney Pua na noong 2014 pala ay merong confidential funds din itong si dating Vice President Binay, ay taliwas doon sa kanyang claim, no, na tanging si VP Sara lang daw yung may confidential funds. So talagang doon pa lang sinungaling na itong si Wamil, mga kababayan. So for sure hindi babalita yan ng mainstream media, mga kababayan. No? At itong liquidation report ng OVP noong 2022 na compliance po sila dito, no, sa kanilang pag-liquidate sa kanilang confidential funds dito, mga kabayan. Malamang hindi rin po yan ibabalita ng mainstream media na talagang itong focus nila ngayon, itong kasiraan ni VP Sara, itong hina-highlight nila, itong sinasabi ni Lorna Kapunan na ini-scam daw ni VP Sara yung taong bayan sa ganitong klaseng confidential funds, mga ganyan. So ito yung focus nila ngayon, mga kababayan. At sa tingin ko naman ay dito lang po sila talaga mamatter, no, sa mga media. Kumbaga dito na lang nila nilalaro yung kanilang mga statement, no, para masiraan si VP Sara dito sa mga media na talagang pinipick up talaga sila dito, mga kababayan. At sa taong bayan naman ay alam naman po natin, no, kung saan napunta itong confidential funds. Nauna na ngang inamin dito ni Franco Mabanta na trap, no, it was a trap para kay VP Sara itong confidential funds, kasi dito siya talaga ginigiba, no, ng mga kalaban, mga kababayan. At sa tingin ko hindi sila magtatagumpay dito, mga kababayan, no, dahil patuloy na namamayagpag ito mga ratings ni VP Sara Duterte, mga kababayan, no, mas mataas pa kaysa iba pang mga mataas na mga opisyalis ng gobyerno. At itong mga survey nga sa presidential sa 2028 ay talagang nangunguna si VP Sara dito, mga kababayan, no, leading si VP Sara sa 2028 presidential election. At sa tingin ko talagang nag-double time sila or mag-double time itong mga kalaban na talagang sirain si VP Sara. Pero hindi na po effective yan, mga kababayan, dahil mas excited yung mga tao dito sa flood control corruption, no, na dihamak na mas malaki yung mga ninanakaw nila dito, mga kababayan. Up to 1+ trillion na po itong ninakaw nila sa flood control, and yet wala pang nakulong, mga kababayan, na mga big fish. Yung mga nakulong nga lang yung mga kalaban sa politika nila, yung mga critics, yung mga maiingay ng pananagutan na mapakulong itong mga totoong magnanakaw. Ito yung kanilang mga kinukulong, mga kababayan, no? Kaya talagang dito na lang ngayon sila kumakapit sa mga mainstream media na talagang
yung mga sinasabi nila ay pinapalabas nila mga kababayan, no? Lahat ng kasiraan kay VP Sara ay pinapalabas nila dito mga kababayan, no? At sa ating mga senator judges, sana maging fair po sila, no? Na sana ay tingnan nila at busisiin nila itong mga ebidensya na ipresenta dito sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte mga kababayan, no? At hindi naman po sekreto ito sa publiko, no, na yung confidential funds nga ni VP Sara doon sa DepEd ay para sugpuin itong recruitment, no, ng mga NPA dito sa mga paaralan, no? Kasi kawawa po yung mga magulang mga kababayan, no, doon sa mga anak nila na hindi nila alam, nakala nila nag-aral pero doon na pala namatay sa bundok mga kababayan, no? Mga balita na lang nila na naengkwentro nila yung mga sundalo doon sa kabundukan. So ito yung mga bagay na talagang gustong tapusin, no, tulukan ni VP Sara mga kababayan, dahil kawawa naman po talaga. Hindi lang yung bata mismo na na-recruit na na-brainwash ng mga NPA, kundi pati yung mga magulang mga kababayan, yung pamilya, no? Dahil hindi po biro na maggastos ka dito sa pagpaaral sa kanilang mga anak at malaman lang nila na hindi naman po nag-aral yung mga anak dahil na-recruit na po ng mga NPA at nandun na sa kabundukan mga kababayan. Kaya talagang masakit ito para sa mga magulang at ito po yung gustong i-address ni VP Sara, no, mga kababayan. At marami na pong mga magulang ang nagreklamo dito, no, doon sa kanilang mga anak. Hindi lang ngayon kundi noon pa may mga magulang na po ditong naghahanap at hanggang ngayon siguro mayroon pang mga magulang na naghahanap sa kanilang mga anak, no, na hindi nila alam kung nasaan. Akala nila nag-aaral pero nandoon na pala sa mga kabundukan. Kaya talagang nakakaawa naman talaga yung mga magulang at naintindihan din natin itong si VP Sara, no, kasi talagang nasa record na po niya yan mga kababayan, nasa Davao City yung mga NPA ay na-wipe out po niya, no, doon sa kanyang panunungkulan bilang mayor ng Davao City mga kababayan. At alam naman po natin yung Davao City noon talagang talamak dyan yung mga NPA, no, yung kuta nila, yung sinasabi lang Pakibato District na talagang hindi nila mapasok-pasok yan dahil talagang nagiging kampo yan ng mga NPA. Pero noong si VP Sara ang naging mayor ay na-wipe out niya mga kababayan, no? Kaya talagang galit na galit itong mga NPA kay VP Sara Duterte. So ano pa masabi nyo dito mga kababayan sa patuloy pa rin na confidential funds, no, na topic ngayon sa impeachment trial laban kay VP Sara at nabuking nga itong pagsinungaling, no, ni Roderick Wamil, itong state auditor, na sinasabi niya na tanging si VP Sara lang daw yung may confidential funds since nag-assume siya noong 2014 September doon sa pagiging auditor. Pero may pinakitang dokumento si Atty. Pua sa kanya na noong December 2022 to 2014 ay meron naman palang confidential funds itong si dating Vice President Gigi Marbinay. So dito pa lang nabuking yung pagsisinungaling niya mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.